Si anyo sa dalagitang si Sarah Jane Soriano, isa sa 3 dengue patients na ospital na kinailangan ng ilagay sa intensive care unit. Ang 10 taong gulang na si Rigor Zapanta naman, sa pinagtabi-tabi mga silya na lamang nagpapagaling. Sa Ilocos Sur, kung saan una nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa dengue, 5 pang lugar ang nagdeklara na rin ng dengue outbreak. Kabilang dyan ang lungsod ng Vigan, Candon, Bantay, Cabugao at Santo Domingo. Halos 2,000 kaso na ng dengue ang naitala sa probinsya, habang 12 naman ang nasawi. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. OVL trap ng DOSTF anti-mosquito patch o bracelet na nabibili sa merkado. Ilan lamang sa mga maaaring gamitin para makaiwas sa lamok na dengue carrier. Pero ang paglilinis ng ating kapaligiran ang pinakamabisa pa rin daw paraan para malabanan ang nakamamatay na sakit. Narito ang report ni Teresa Andrada. Talagang walang pinipili ang sakit na dengue. Bata man o matanda, babae o lalaki, mahirap man o mayaman. Ang young star na si Ina Asistio nga nagpositibo sa dengue. Kaya tigil pansamantala sa trabaho ang aktres at pinagpapahinga muna ng doktor. Nasa hospital ako, parang meron akong nakasabay, parang takot siya. Parang natakot nga ako. Parang ganun ba ka-serious? Parang yun nga, ganun ata siya. Lamok na Aedes aegypti ang nagdadala ng sakit na dengue, kaya ilang gamit na pamuksa ng lamok ang na-develop para mapigil ang pagkalat ng sakit. Kabilang dyan ang Orvicidal Trap o OVL Trap na na-develop mismo ng Department of Science and Technology. Gawa ito sa itim na plastic tumbler na lalagyan ng malinis na tubig, lulubugan ng lawanit paddle at bubuhusan ng isang sachet ng larvicidal solution pellets. Ilagay ito sa mga pinamumugaran ng lamok, gaya ng madidilim na bahagi ng bahay o yung mga lugar na may stagnant o naiipong tubig. Palitan ng solution kada 1 linggo. Yung solution nga po natin, no? Ito pong solution natin, naglalabas din siya ng mga fumes, no? Kung saan na-attract yung lamok. At yung mga babaeng lamok po, mangingitlog dito sa ating lawanit, no? Na pinapakita ko ngayon. And then after yung itlog niya, yung iba po ay, marami po doon mahuhulog na sa tubig at tuloy mamamatay. 100% raw itong epektibo, kaya uumpisahan ng ipamahagi sa mga public school sa tulong ng Department of Education. Posible ring ibenta na ito sa merkado sa ika-2 linggo ng Setyembre sa halagang 15 piso bawat trap at piso at 50 sentimo kada sachet ng solusyon. Pang-iwas lamok naman ang anti-mosquito patch at bracelet na na-develop ng isang pribadong kumpanya mabibili na sa merkado. Hanggang 10 oras daw makakaiwas sa kagat ng lamok ang gagamit ng patch na idinidikit lang sa damit. Ang magsusuot ng bracelet na ito, hanggang 15 araw naman daw ligtas sa lamok. Pangunahing ingredient ng 2 produkto, langis mula sa halamang citronella na kilalang insect repellent. This is one of the products na effective sa smell because it's been known na citronella, other essential oils like eucalyptus would tend to ward off mosquitoes. This is safe for pregnant moms, for children, and for everybody in general. May naniniwala namang tulong din kahit papaano ang mga damit panaklob sa balat. Kaya naman sa Tenejeros Elementary School sa Bahaig, Malabon City, in ang mahahabang medyas. Pero wala naman daw po problemahin kung walang lamok. Kaya tuwing alas 4 ng hapon, naglilinis ang mga estudyante dito, lalo ng mga naiipong tubig na binabahayan ng mga lamok. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Sa ibang balita, inaalam na ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa isang babae at isang lalaki natagpuan sa Norsagaray, Bulacan. Ang batang lalaki naman na natagpuan sa tabi ng mga bangkay patuloy na nagpapagaling sa kustodiya ng DSWD. Narito ang report ni Susan Enriquez. Patay na lalaki at babae ang natagpuan sa masukal na lugar ng sitio kay Mino, Barangay Bitungol, Norsagaray, Bulacan. Pero ang mas nakagulat sa mga nakakita sa mga bangkay ay ang kasama nilang batang lalaki na edad 2 hanggang 3 taon. Buhay pero puro galos at kagat ng insekto. Ligtas naman siya ngayon at bantay sarado ng mga pulis. Basag ang noo. Nakagapos po. Nakagapos yung kamay ng babae, yung lalaki hindi. Itong bahagi ng kanyang paa na yan, pati yung mga bahagi ng mukha na yan, may mga kagat ng itim na langgam. May langgam pa? Oo, at saka yung kanyang short at t-shirt, babad sa tubig, at ang putik sa mukha niya, halos hindi siya makilala. Ang 2 bangkay, tad-tad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ayon sa pulisya. Batay sa nakuhang ID,
Kinilala ang lalaki na si Reynaldo Foliosco ng Gagalangin, Tondo. Wala namang pagkakakilanlan ang babae na tinatayang nasa edad 16 hanggang 18. May mga saksak po sila. May saksak. Okay, bukod doon sa saksak, ano ba? Yun lang po. Yung babae nakatali. Bulag pa ang pulisya kung mayroon man ang ugnayan ng dalawang biktima pati na ang batang natagpuan katabi nila. Patuloy pa rin ang investigasyon upang malaman ang motibo at nasa likod ng krimen. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Exclusive. Dalawang taxi na kinadnap dito mga nakaraang araw na recover na ng mga otoridad. Batang babae sa China na iligtas matapos mahulog mula sa ika-4 na palapag ng tinitirahang apartment building. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas masarap ang inyong gising.